yatang maniwala sa lahat ng mga nasasagap kong chismis na isa ka daw binatang ama! Kahit yata poste ng kuryente, susutan ng bisida, papatusin mo! Kung makapagsalita kayo, kala nyo kung gaano kalaki yung sindikato nyo. Pero wala rin kayo nagawa. Nakakulong din ako dito. Hindi naman ganito ang ating usapan, Nang sabihin mong pakialam si Eduardo. Tama na mga sentimiento mo, Dexter. Kung tutuusin, ikaw ang dapat paluhurin sa bubog. Isang napakasimpleng operasyon. Pinahamak mo lahat, pati ang mahal kong pamangkin. Ipinahamak? Ako pa? Ako nga napahamak. Mabuti nga yung mahal mong pamangkin, tapos na siya. Ako, hindi ko nga malaman kung ano ang aking kinabukasan. Paano kung makakalis dito? Sa isang banda, nakabuti ang pagkakakulong sa'yo. Tingnan mo ang nangyari sa'yo ngayon dito. Lalo kang naging kutis porselana at lalong tumingkad ang ganda mo, Dexter. Hoy! Sumuot ka sa ilalim ng lupa at sabihin mo yan kay Salazar. At nang bumangon siya sa lupa at ikaw ang kanyang tudasin. Tama na! Kaya ako nagpunta rito para pag-usapan natin ang naputol nating operasyon. Malaki pa rin ang may tutulong mo, Dexter. Ikaw ang nakakaalam ng lahat tungkol sa Eduardong yan. Basta ako. Etchepuera na ako sa inyo. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. May bodyguard na si Eduardo. Isang hoodlum na praning. Isang sangga nung daig pa sa bakalang yari ng katawan. Wala siyang kinatatakutan. Wala siyang sinasanto. Yay! Okay, Daddy-o. Hindi namin nakakalimutan. Birthday mo bukas. At saka 20 ka na ngayon, ano? Oy! Dagdagan mo naman ng konti. Gawin mong 22. Bakit? Isinilang ka ba? Wart ka lang Hoy! Sa lahi namin, walang putok sa buho. Naiingit ka lang kasi ikaw ay ugod-ugod na. Wala ka ng karapatan na mag-celebrate ng birthday. Oo na. Pareho lang kayo Hoy! Isa ka pa. Liit-liit mo pa Oy, kayong dalawa, magsitigil na kayo, ha? Pag-uumpugin kayo mga ulo nyo. Pareho naman kayo hindi nasisikatan ng araw, Ay, por Diyos por Santo, nagsalita naman, ang baul-baul na ang naging sedula. Aray, naku, aray, Pati ako niloloko nito, Ben, sana imbitahin mo si Bing bukas sa aking kaarawan at ipagluluto ko siya ng lahat ng paborito niyang pagkain na bagay sa mga rich girl na kamukha niya. Okay, Daddy-o. Bukas, kahit anong gusto mong ihanda mo. At sigurado, darating si Bing. Mel? 500. 1,000 yan. 500 lang, Ben. 1,000 yan. 500 nga lang, Ben. 1,000 sabi yan, 1,000 nga. Sino ba nagsabi sa'yo 500 May 500 pa sa kaliwa. Ikaw naman masyado kung mainit Shut up! Ben! Shit! Bawal nga pala sa'yo, too much sugar. Pare, sandali. Anyway, ubusin ko na lang to. Tol. Sino ba? Good afternoon po, sir. good afternoon. Bing, sir, may mga lalaki sa labas ng gate nyo. Nang dumating kami, biglang nag-aalisan. Mga suspicious looking guys Sir, hindi kaya yun yung mga dating kidnappers? We have nothing to worry about. Lahat ng mga taong involved sa kidnapping case, nakakulong na lahat. Mabuti na rin po yung nag-iingat. O nga naman, Dad. Kung sa bagay, we'll do that. Oh, magmerienda muna kayo. Ben! Apat na kandila sa kanya yung nagbabantay. Ano to? Handaan o burol? Nakita mo na. Pakandila-kandila ka pa kasi. Isa kaartihan mo. Napagkamalan tuloy na may nakaburol. Hoy! Palibasa lumaki ka sa gubat, hindi mo alam ang modern celebration ng birthday. Daddy, tama nga ho yan, pero hindi naman ho ganyang klaseng kandila. Pantodos sa Santos ho yan Hay, pareho rin yan, kandila. Kandila rin yan. Halina kayong kumain at lalamig itong special na niluto kong pagkain para sa inyo. Ito, masarap ito. Ang tawag nito sa Ingles, baked shell. Sa Pilipino, dahong. At ito naman, yung crispy anchovies. Sa Tagalog, dilis.
Sige na, kain na kayo. Mother! Hi, Ben! Hi, Mami, oh! Bing, Hi, Madam Lily! Nagdala ko ng masarap na spaghetti at cake. ayos. Ben? Ito ang special request ko. Maupo ka, Bing. Daddy, saan niyo binili ang wood carving? Hindi wood carving yan, tao yan, buhay na buhay. Alam ko na. Dahil kaarawan nyo at kahilingan nyo lahat, pumapayag na ako. Apo, mula ngayon, ituloy nyo ng bahay nyo to. Dati, inampun niyo si Beho. Ginawa niyo tong orphanage. Ngayon naman, kumuha kayo ng matanda. Ginawa niyo naman tong home for the aged. Ayaw ninyo niyan, meron na kayong mamiyo, meron na kayong daddy-yo, at ngayon naman, meron na kayong lola-yo. At saka kaya namin kinuha yan para naman kaming tatlo ay magmukhang bata. Eh, ano ba pangalan niyan? Bakit hindi ninyo tanungin? Apo, ano tinagan nyo? Gretchen, Jay Apelido. ibang ko. Nye! May problema siya. Ano yun? Kailangan niya ng Walkman. Walkman para sa kanya. Hindi. Iririgalo niya sa birthday ng lola niya. Meron pa. Alam ko na. Stereo. TV. Eh ano? Pasador? Pasador? May tagos? May tagos? Tama na yan, kumain na kayo. At pagkatapos, i-dish ko naman ninyo ako dahil birthday ko. Ice. Anong ibig sabihin? Paano kasi nakita mong napakaganda at napaka-sexy niya? Kaya ayun, ipinagtanggol mo yung babaeng yun. Wala akong pinipili. Di babae o lalaki, bata o matanda, bakla o tomboy. Basta kailangan tulong ko, tutulungan ko. Lulusot ka pa eh. Magsama kayong dalawa. Big, saan pumunta? Ingat ka, ha? Ingat. Pinipiro ka lang, eh. Yes! Isipin mo, ganitong oras, asakali ka pa. Alam mo, bilib din ako sa mga magulang mo, eh. Ibang klaseng laya ang binibigay sa'yo. Batang-bata ka pa, may kotse ka na. Eh, paano kayo mampaso sa'yo? May magawa ka kaya? That won't happen to me. Alam mo, sa panahon ngayon, kailangan maging independent ka na rin. Hindi na uso yung mga, ay ka nasa bahay. Wala na yan. Tsaka, ay nako. Alam mo, kailangan ngayon, kailangan maging exposed ka na rin sa mundo. Hindi na pwede yung mga paanong effect-effect na yan. Tsaka, gone are the days na lagi ka na lang nasa bahay, yung mga babae nasa bahay. Tsaka, unfair yun para sa amin na kayo mga lalaki, walang ginawa kundi gabi-gabi nasa labas ng bahay. Samantalang kami, lagi na lang nakapadlock sa bahay? No way! Kayo talaga mayayaman, ibang klase talaga mga prinsipyo nyo. Hindi pwede sa akin yan. Basta ako gusto ko. Dalagang Pilipina. Hindi pwede sa akin naman. Gan-gan na yan pa mamaya, mag-gun-down pa ako dyan, eh. Ganun ba si Bing? Ben, pinsan ko! Pinsan mo ba yun? Oh, si Caroline! Sige, akong bahala. Walang problema. Sinasabi dyan. Halika. Ben, parating na yung mga pulis. Yan ang sinasabi ko kanina, eh. Sige nga, umalis na nga kayo. Mamaya magkasala pa ako, eh. Get out of my face!
Ben, I'll see you again. Oh, Bing! Anong ginagawa mo rito? Bravo! Napakagaling na abogado ng mga victims. Kumusta na ang boyfriend ng bayan? Alam mo, pinanganak ang yatang kalwete. 2-timer, 3-timer, 4-timer! Naintindihan mo ba sinasabi ko? Wala kang loyalty, wala kang sensibilidad. Gusto ko na yatang maniwala sa lahat ng mga nasasagap kong chismis na isa ka daw ang binatang ama. Kahit yata poste ng kuryente, susutan ng bisida, papatusin mo! Alam mong binata ako, ha? At anong naririnig ko? Pati yata anak ng presidente ng University ng Baguio, binabola mo daw! Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Ang hirap kasi sa'yo. Hindi mo kasi iniisip kung ano ang nararamdaman ng mga taong nagmamahal sa'yo! Tandaan mo to, ha? Tandaan mo to, ha? Pag nakita ko ba yung pagmumukha ng babaeng yon, ka sa akin. Tandaan mo yun, ha? At isa pa, magtayo kayo ng organisasyon ng mga katulad mong kalwete! Naintindihan mo? Naintindihan mo ba? Pwede ba umalis ka nga sa harapan ng kotse ko? Tandaan mo yung sinabi ko. Ano ba? Kapag hindi ka umalis yan, sasagasaan kita! Opo. Sabihin niyo naman, oo. Saan ho ba talaga? Oh, ano ba? Oh, ayan pala si Mel eh. Siya nakakalam, siya ang kulitin mo. Mel, nasaan ba talaga si Ben? Kailangan ko siyang makita eh. May problema kasi dun sa job site namin eh. May naglilider-lideran dun eh. Hindi ko alam kung nasan si Ben eh. Mel naman eh, alam ko namang alam mo eh. Sabihin mo naman sa akin oh. Nagdududa ka sa akin? Ito ba naman mukhang to magsisinungaling? Sinungaling! Larawan ka ng isang tunay na sinungaling! Masama yung sinungaling. Beho, alam mo ba kung nasaan si Kuya Ben mo? Hindi rin. Ikaw naman dangan kasi. Mahal na mahal ka ng tao. Mali naman yata yung ginawa mo. Oo nga eh. Sa sobrang selos ko sa kanya kung ano nang ibinintang ko. Gusto ko siyang makita. I want to apologize. Ate Bing, may apo ka na? Beho, ang ibig sabihin ng apologize, gusto kong humingi ng tawad. Matay na matay! Lusubin nyo! Awante umatras! Ay, tinabahan ako! Tinabatay na ako! Tinabahan ako! Ay, naku! Yung baril ni Ben! Magsitigil nga kayo! Ang hirap sa inyong mahihirap, kayo mismo nagsisiraan, nag-iinggitan, nagpapatayan, kaya kayo walang asenso. Tingin mo mga inchik, may mga inchik ba naghihirap sa ating bansa? Wala, dahil sila mismo nagdadamayan, nagtutulungan at nagmamahalan. Hoy, ang galing mong magsalita! Palibasa, hindi mo naranasang maging mahirap na katulad namin! Bakit hindi mo subukan tumayo sa katayuan namin? Ang mga mayayaman ho ay nagkakaisa, nagtutulungan. Pinagsasama-sama ang kanilang puhunan, kaya lalo silang yumayaman. Kaya naman kayo yumayaman dahil ginagamit niyo kaming mahihirap eh. Hinahayaan ninyo maghirap kayo eh. Katulad ho ninyo halimbawa. Imbis na magpayaman kayo, pagbubuntis at panganganak inaatupag ninyo. Talo niyo pa ang queen bee niyan sa padamihan ng mga anak. Lalo kayo maghihirap sa dami ng inyong mga anak. Hinay-hinay lang ho. Pati ba naman ang sarap namin mag-asawa, pinapakialaman mo pa. Sarap nga ninyong mag-asawa. Pero kalungkutan naman sa mga iluluwal niyo mga anak. Ano yung papakain niyo dyan kung naghihirap kayo? Dadagdagan niyo pa ang mga bata magiging problema ng lipunan natin balang araw. Salamat po. Salamat pero wala akong balak kumandidato. Iha, ikaw na rin ang may sabing minura mo at napahiya ng husto si Ben. He's taking his time to heal his wounded heart, in a manner of speaking.
kilala ko ang pagkasensitibo ni Ben. Tama yata yung mga research findings na nabasa ko sa Psychology Today. Na napakasensitibo raw talaga ng mga mahihirap. Madali silang mag-self-pity, mag-withdraw, mag-wallow in tears. At kapag napuno sila, nagiging bayolente. Totoo yan, sir. Maraming mahirap ang ganyan. Sa halip na tulungan nila ang sarili nila, naninisi ng iba at nananakit. Di lang nananakit, pumapatay pa. Para bang ayaw nila makakita ang mga taong umaasenso. Kaya tuloy lalo silang nalulubog sa kahirapan. Huwag ninyong i-apply ang mga dayuhang findings sa mga ugali ng mga kapwa Pinoy natin. Sadyang kasama sa ating kultura ang pagiging sensitibo at pagkamalahanin. Mahihirap man ay may mga puso rin silang ginintuan. I should know because I have been and still one of them. Pareho lamang kami ni Ben ng pinanggalingan. Kaya, huwag kayong magbibigay ng maling hatol, lalong-lalo na sa mga mahihirap.